Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pagkatapos ng almusal, lahat ay nagbalik sa kani-kanilang gawain, maliban sa akin. Napabuntong hininga ako at nagpasya na manatili na lamang sa aking silid dahil wala naman akong mapupuntahan. Humiga ako sa kama, binuksan ang aking telepono, at nagsimulang mag-scroll sa Instagram Reels. Hayaan ninyong sabihin ko ito, malaking tagahanga ako ni Ariana Grande, lalo na sa karakter niyang si Kat Valentin sa palabas na Victorious. Kaya naman karamihan sa mga Reels ko ay tungkol kay Kat, at ang natitira ay tungkol sa iba't ibang sikat na personalidad. Habang nag-enjoy akong manood, bigla kong nadaanan ang isang fan-made video ni Dante at Madison na may halos 2 milyong views at mahigit 4,800 na komento. Bagamat sinasabi ng puso kong huwag ko na iyong pansinin, nanaig ang kuryosidad ko at agad kong pinagsisihan ang aking desisyon nang makita ko ang dalawa. Ang lapit-lapit nila sa isa't isa at ang paraan ng pagkakapit ni Madison kay Dante ay labis kong ikinainis. Pakiramdam ko'y kumulo ang dugo ko sa galit. Alam kong lumana ang video clip na iyon, pero hindi ko pa rin mapigilan ang inis at selos. Pinilit kong huminga ng malalim at binasa ang mga komento. May ilan na humahanga sa kanila, ngunit laking gulat ko nang makita kong mas marami pala ang bumabatikos kay Madison dahil sa pagiging sobrang dikit kay Dante at sa umano'y mga retoking ginawa nito. Umiling ako sa nabasa, pagkatapos ay tiningnan ko ang profile ng gumawa ng edit na iyon. Doon ko nakita ang iba pang mga larawan at video kung saan isinasama ng user na iyon sina Dante at Madison bilang magkapareha. Sapat na. Pagkatapos kong tingnan ang ilan pang videos, agad kong binlock ang account at isinara ang Instagram apps para sa sarili kong kapayapaan. Crystal, huwag mong hayaang makaapekto sa iyo ang mga ganitong bagay. Mahal ka ni Dante at iyon lang ang mahalaga. Hindi mo kailangan ng pagpapatunay mula sa iba tungkol sa relasyon ninyong dalawa. Kalma lang. Paulit-ulit kong binigkas sa isip ang mga salitang iyon upang mapagaan ang loob ko. Sinubukan kong ilihis ang isip ko nang biglang tumunog ang aking telepono, isang mensahe mula kay Dante. Isang ngiti ang gumuhit sa aking labi. Dante, hey. Miss na kita. Kumusta ka na ngayon? Crystal. Huwag mong sabihin galit ka pa rin sa akin. Crystal. Sige na, hindi ko na ulitin. Kausapin mo na ako. Napahagalpak ako ng tawa sa mga mensahe niya. Sa totoo lang, biro lang naman ang mga sinabi kong iyon sa kanya kaninang almusal, pero mukhang naniwala talaga siya. Oo, inamin kong nagalit ako sa una, pero nang yakapin ako ni Mommy, ni Mama, at sabihin ang mga matatamis niyang salita, tuluyan na akong natunaw. Pinatawad ko na si Dante noon pa, ngunit naisip kong pagtripan siya ng kaunti upang matutunan niyang huwag na ulitin iyon. Natawa ako habang inaalala ang itsura niya nang sabihin kong hindi ko siya hahayaang halikan o yakapin ako. Para siyang batang pinagalitan ng nanay sa unang pagkakataon. Dante, Crystal, sorry. Mahal kita. Ako, galit pa rin ako. At sa bawat minuto, lalong nadaragdagan ang galit ko sa'yo. Tawa ako ng tawa habang ipinapadala ang mensaheng iyon. Hayaan mo na, magpatawa muna ako. Dante, sorry na. Ako, hindi ka naman nagsisisi. Alam kong nag-enjoy kang ipahiya ako. Dante, hindi kita ipinahiya. Ako, oo nga, hindi raw. Dante, sige na, fine. Nag-enjoy ako, pero hindi ko na ulitin. Ako, promise. Dante, hindi. Ako, kung ganon, wag mo akong kausapin. Dante, hindi naman tayo nag-uusap. Ako, ha? Dante, nagte-text lang tayo. Sinagot ko na bago mo pa itanong kasi alam kong mabagal ang pagproseso ng utak mo. Ano raw? Ako, galit na nga ako sa'yo, Dante. Gusto mo bang dagdagan ko ang parusa mo? Dante, hindi mo kaya. Ako, at bakit naman? Dante, kasi alam kong hindi mo ako kayang tiisin.
Madali akong makapagpatawad sa'yo, hindi ba? Ako, kung mapilit ka, ako naman ay matigas ang ulo. Hindi kita agad patatawarin. Dante, walang makakatalo sa charm ko, sweetheart. Hintayin mo akong umuwi mamaya. Sa loob lang ng ilang minuto, mapapatawad mo na ako. Sa salitang sweetheart pa lang, napangiti na ako ng sobra. Ako, ang labis na kumpiyansa ay hindi maganda. Dante, hindi ito labis na kumpiyansa, tiwala ito sa sarili. Mapapatawad mo rin ako. Ako, titingnan natin. Dante, makikita mo. Pagkatapos ng ilang biruan, nagpaalam si Dante dahil may mga meeting pa raw siya. Ako naman ay muling binalot ng pagkabagot. Dahil sa sobrang inip, muli kong binuksan ang Instagram at nagsimulang manood ulit ng mga reel ni Ariana Grande. Ngunit habang nag-scroll ako, may biglang nag-message, si Ashley. Ang babae talagang ito. Dahil sa kanyang kamalian, ako ngayon ay maisakit at hindi makapasok sa kolehiyo o sa trabaho. Pinigil ko ang sarili kong mainis at binuksan ang mensahe. Tinanong niya kung bakit daw ako absent. Ashley, hey, anong nangyari? 2 araw ka nang hindi pumapasok. Ayos ka lang ba, Crystal? Na parang hindi mo alam. Bagamat gusto ko siyang isnabin, nagpa siya akong sagutin siya upang hindi siya maghinala. Ako, medyo may sakit ako. Salamat sa'yo, babae. Ashley, Diyos ko. Anong nangyari? Ikaw ang nangyari. Ako, food poisoning lang. Pero ayos na ako, babalik din ako sa kolehiyo. Ashley, nakakalungkot naman. Ipagdarasal ko ang paggaling mo. Napairap ako sa kanyang pagpapanggap. Alam kong ang ipagdarasal niya ay hindi ang paggaling ko, kundi ang kabaligtaran nito. Ashley, anyway, Crystal, kailangan ko sanang humingi ng tulong. Ako, anong tulong? Ashley, malapit na kasi ang exams at marami pa akong hindi naiintindihan. Ikaw ang pinakamatalino sa atin kaya gusto kong turuan mo ako sa bahay namin. Seryoso? Ako, gusto ko sanang tumulong pero talagang maisakit ako ngayon. Ashley, pwede naman pagkatapos mong gumaling. Na parang gusto mo naman talaga akong gumaling. Ako, sige. Siyempre, hindi ko naman talaga balak pumunta. Hayaan ko siyang mangarap. Isinara ko na ang Instagram nang makita kong muli siyang nagtatype. Nagpa siya akong matulog sandali. Ilang oras makalipas. Nagising akong may marahang kiliti sa aking mukha. Pagdilat ko, si Dante pala ang nakaupo sa tabi ko, marahang hinihimas ang aking pisngi. Dante. Tanong ko habang napapatayo, gulat na gulat. Nakasuot pa rin siya ng pang-opisina, ngunit wala na ang blazer at kurbata, at bahagyang nakabukas ang ilang buttons ng kanyang polo. Magulo ang kanyang buhok, kaya lalo siyang naging kaakit-akit. Nandito ka? Sa oras na ito? Tanong ko matapos ang pagkabigla. Namiss ko ang aking maganda at mabait na asawa, kaya umuwi ako ng mas maaga. Hindi ba't romantiko iyon, sabi niya sabay kindat. Napangiti ako ngunit agad kong itinago ang ngiting iyon at ipinagpatuloy ang kunwari kong tampo. Ang asawang inembaras mo sa harap ng lahat. Balik ko sa kanya na may taas kilay. Ay, halika na, kalimutan mo na iyon, anya na parang nagmamakaawa. Hindi pwede, sagot kong kunwari ay galit. Crystal, hindi ko naman intensyong ipahiya ka. Gusto ko lang na maibsan ang kaba mo, sagot niya na may ngiti. Sa pamamagitan ng paghalik sa akin sa harap ng isang dampilang iyon, putol niya agad sa sinasabi ko. Napatingin ako sa kanya ng masama. Huwag mong ibahin ang usapan, sabay turo ko ng daliri sa kanya. Natawa lang siya. Wala namang masama kung halikan ko ang asawa ko sa harap ng iba, sagot niya pa. Napasabunot ako sa sarili kong buhok. Alam ko, pero wala namang nangyaring pang-aasar sa iyo. Sa totoo lang, natuwa pa nga sila sa atin, sabat niyang muli. Pero, nga pala, may regalo ako sa iyo, putol niya ulit, sabay ilabas ng kwarto. Alam kong ginagawa niya iyon ng sadya. Loko talaga. Pagbalik niya, may dala siyang palumpo ng pulang rosas. Para sa'yo. Alam kong paborito mo ito, sabi niya sabay halik sa aking pisngi. Inamoy ko ang mga bulaklak at napangiti sa bango. Langit. Salamat sa mga rosas, sabi ko nang nakangiti at inilapag iyon sa gilid. At saka, hindi naman talaga ako galit. Nagbibiro lang ako, dagdag ko. Napailing siya. Ang liit mong halimaw, sabi niya sabay kiliti sa akin. Teka lang.
Sabi ko habang natatawa pero hindi siya tumigil. Dante, tama na. Halos sigaw kong pakiusap. Hindi, sagot niya, tuloy lang sa pang-aasar. Dante, please. Sa wakas, tumigil din siya. Huminga ako ng malalim para kumalma, ngunit siya ay nakangiti lamang. Namiss kita, bulong niya sabay halik sa pisngi ko. Namiss din kita, sagot kong may maliit na ngiti. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at ipinatong ang ulo niya sa aking kandungan. Umiti siya at pumikit. Napangiti ako at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Isa kong kamay ay dumampi sa kanyang mukha, sa noo, mata, pisngi at panga. Para bang pinagmamasdan ko siya gamit ang aking mga daliri. Ang lalaking ito ay tunay na obra maestra. Umiti ako habang napagtantong ayon lang ito ang unang beses na ganito ko siya naramdaman ng ganito kalapit. Oo, naghalikan na kami at nagyakap, ngunit hindi ko pa kailanman naramdaman ang kanyang mukha sa ganitong paraan, banayad, mapagmahal, puno ng paghanga. Dante. Tawag ko. Oh. Sagot niyang nakapikit. Alam mo, dapat umuwi ka lagi sa oras. Sobra kang nag-o-overtime. Hindi maganda yon para sa kalusugan mo. Ngumiti siya. Sige, sige lang. Akala ko magrereklamo ka dahil workaholic ka. Pwede naman pero ayoko. Mas gusto kong makasama ka kaysa magpuyat sa trabaho, sabi niya na dahilan ng pamumula ng aking pisngi. Mabilis kong hinalikan ang kanyang pisngi at noo, saka ko sinimulang imasahe ang kanyang sentido. Ngunit hinila niya ako pababa at niyakap ng mahigpit. Maya-maya, nagkwentuhan kami tungkol sa kung ano-ano. Nasabi ko sa kanya ang tungkol sa mga mensahe ni Ashley, ngunit sabi niya alam na niya iyon dahil binabantayan daw ng mga tao niya si Ashley at ang lahat ng kilos nito. Sinabi rin niyang may ginagawa na ang kanyang mga tauhan tungkol dito. Kalaunan, nakatulog si Dante habang nakayakap sa akin. Napangiti ako, niyakap ko rin siya at marahang hinalikan sa labi. Sa palagay ko, nahuhulog na talaga ako sa'yo, Dante. Ilang araw pagkatapos. Gising na, mahal. Napangiti ako nang marinig ang pamilyar na boses ni Dante. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Magandang umaga, maganda, sabi ni Dante sabay halik sa aking noo, dahilan upang lalo pang lumapad ang ngiti ko. Tiningnan ko ang kanyang kasuotan at napabuntong hininga sa tuwa. Nakasuot siya ng lilang checkered shirt at itim na pantalon. Ilang buttons ng kanyang polo ay nakabukas at ang manggas nito ay nakatupi hanggang siko. Nakasuot din siya ng itim na Apple Watch sa kanyang pulso. Hindi gaya ng karaniwan, ngayong araw ay magulo ang kanyang buhok, bumabagsak sa noo niya, at sa totoo lang, lalo siyang gumuwapo. Anong tanawin? Magandang umaga, Dante, bati ko at marahang hinalikan ang magkabila niyang pisngi. Mumiti siya at hinaplos ang pisngi ko ng marahan. Pero teka, maaga kang aalis? Papunta ka na sa opisina? Tanong ko habang tinitingnan ang relo, 8:30 pa lang ng umaga. Oo, may ilang trabaho pa akong kailangang tapusin kaya aalis ako ng mas maaga ngayon. Pumunta lang ako rito para gisingin ka, sagot niya na may nakabibighaning ngiti. Sa totoo lang, ang ganda-ganda mo ngayon, Crystal, dagdag niya, dahilan upang bahagya akong mamula. At kapag namumula ka, lalo kang gumaganda, biro niya sabay kindat. Ay, tumigil ka nga. Hindi ka ba late sa trabaho? Sabi kong pabirong sinampal ng marahan ang braso niya. Pupunta na nga ako, sabi niya sa malambing na tinig, sabay hatak sa akin palapit sa kanya sa pamamagitan ng aking bewang. Pero sa totoo lang, ayoko talagang umalis. Mas gusto kong manatili rito kasama ka. Aw, ang sweet mo naman, sabi ko nang may ngiti. Pero seryoso, pumasok ka na. Pinilit kong magmukhang seryoso, dahilan upang mapailing siya. At ako pa ang tinatawag mong killjoy, sabi niya habang umiiling, kaya natawa ako at marahang itinulak siya palayo. Sige na, Ginoo. Pumasok ka na sa trabaho. May pupuntahan din kasi ako ngayon, sabi ko. Biglang naging seryoso ang kanyang mukha. Ano? Saan ka pupunta? Crystal, kung natatandaan mo, kailangan mo pa ring magpahinga, wika niya ng may pag-aalala. Alam ko, Dante. Pupunta lang ako sa apartment ni Lola para kunin ang ilang dokumentong kailangan kong iskan at isumite sa bago kong unibersidad, paliwanag ko. Tumango siya bilang tugon. Oo, sa wakas ay nakapag-enroll na ako sa bagong unibersidad, malayo kina Ashley at sa iba. Natapos ko na halos lahat ng proseso, ngunit kailangan ko pang isumite ang aking birth certificate na naiwan sa apartment ni Lola.
Kaya ngayong araw, kailangan kong kunin iyon. Bago pa man ang enrollment, nagkasundo kami ni Dante na kalahati ng bayad sa matrikula ay sa akin at kalahati sa kanya. Ngunit sa huli, ang matigas kong asawa ay nagpasya na siya na lang ang magbabayad ng lahat. Nagalit ako, ngunit ang katuwiran niya, asawa niya ako, responsibilidad niya ako, at tungkulin niyang tugunan ang mga pangangailangan ko. Sinubukan kong ibalik ang pera, ngunit hindi niya tinanggap. Paulit-ulit niyang sinasabi na ipunin ko na lang daw iyon. Para bang papayagan niya akong gastusin ang sarili kong pera. Mga lalaki talaga at ang kanilang pride. Napabuntong hininga ako. Crystal, tawag bigla ni Dante, kaya napatingin ako sa kanya. Siguraduhin mong sasama ka kay Martin. Huwag kang aalis mag-isa, narinig mo? Malumanay ngunit mariing sabi niya. Tumango ako. Ayokong may mangyaring kahit kaunting kapabayaan sa panig mo, dagdag pa niya ng seryoso. Tumango akong muli. Opo, Ginoo, sasama ako kay Martin. Huwag kang mag-alala, sagot ko, sabay halik muli sa pisngi niya. At tawagan mo agad ako kung may mangyaring kakaiba, naiintindihan? Muli niyang sabi habang marahang hinahaplos ang aking pisngi. Oo, tatawagan kita. Kaya umalis ka na, sabi ko sabay tulak sa kanya palayo. Bakit mo ako itinataboy? Tanong niyang kunwaring inis. Siguro dahil boring na ang kasama mo, sagot kong may pang-aasar. Oh, talaga? Pero kagabi, ayaw mo akong paalisin at panay ang sabi mong mismo ako at gusto mong makasama ako ng matagal, sagot niya sabay taas ng kilay. Kunwari lang yon para sumaya ka, sagot ko sabay tawa. Bigla niyang hinagisan ako ng unan sa mukha. Alam mo, ang sama mo, sabi niya sabay kunot ng noo. Nagtampo? Si Dante Razon, matampuhin? Grabe, ay nako, ang cute mo kapag nagtatampo ka, sabi ko sabay tawa at lumapit para kurutin ang pisngi niya. Huwag mo akong tawaging cute, sabi niya sabay tapik sa aking braso. Mas gusto kong tawagin mo akong gwapo o sexy kung gusto mong purihin ako, anya sabay kindat. Napakayabang mo talaga, sabi kong natatawa. Oo, kasi alam kong gwapo ak, naputol ang kanyang salita nang tumunog ang telepono niya. Pasensya na, Crystal, kailangan ko na talagang umalis, sabi niya nang may panghihinayang. Tumango ako. Huwag kang lalabas nang hindi kumakain at umiinom ng gamot. Tatawagan ko si Martin para ipaalam na siya ang kasama mo mamaya. Okay, sabi niya, at muli akong tumango. Sige, paalam na, sabi niya at papalabas na sana nang tawagin ko siya. Ano iyon? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Mumiti ako at niyakap siya ng mahigpit. Agad niya akong niyakap pabalik. Pagkatapos ng ilang segundo, nagkatinginan kami. Ganito dapat ang paraan ng pamamaalam mo sa asawa mo, sabi ko sabay ngiti. Hindi ko alam na ganyan ka pala karomantiko, Dante. Biro niya. Namula ako at marahang itinulak siya palabas. Sige na, umalis ka na at bumalik ka agad, sabi ko sabay sara ng pinto. Napatawa ako habang inaalala ang aming sandali. Makaraan ang 3 oras. Napangiti ako nang makita ang pamilyar na gusali kung saan ako nanirahan, kasama si Lola matapos akong palayasin ni Papa noon. Napuno ng luha ang aking mga mata habang inaalala ang mga araw ng aking kabataan na ginugol ko rito. Ang mga panahong iyon. Napabuntong hininga ako at pumasok sa gusali. Tinungo ko ang elevator, kasabay ni na Martin at isa pang bodyguard. Habang papasok na ako sa loob, isang kapitbahay ko ang lumapit at bigla akong niyakap. Crystal! Diyos ko, nasaan ka? Tanong ni Selena, isang babaeng nasa maagang 40 taong gulang, matapos kaming magyakapan. Selena, kamusta? Ang tagal nating hindi nagkita, bati ko ng may ngiti. Ayos naman ako, pero ikaw? Saan ka napunta? At kamusta ka na? Tanong niya, kitang-kita ang tuwa sa mukha. Mabuti naman ako. Nakatira ako sa bahay ng isang kaibigan, sabi kong nagsisinungaling. Sa bahay ng kaibigan mo? Dahil ba sa mag-asawang iyon? Tanong niyang may pag-aalala. Napakunot ang noo ko. Mag-asawang iyon? Ano nang ibig mong sabihin? Tanong kong naguguluhan. Hindi mo alam? Tanong niya. Umiling ako. Sa loob ng 1 buwan, may mag-asawang halos araw-araw pumupunta rito. Pilit nilang pinabubuksan ang unit mo at hinahanap ka. Sinasabi nilang kanila na raw ang bahay ni Lola mo. Napakunot ang noo ko. Ano nang ibig mong sabihin?
Ibig kong sabihin, may mag-asawang nagsasabing sila raw ang opisyal na may-ari ng apartment ni lola mo. Pinipilit ka nilang makontak, pero wala kaming binigay na numero mo, paliwanag ni Selena. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano ba to? Pumunta pa raw sila kahapon, nangungulit na naman. Buti na lang wala kaming sinabi. Akala nga namin alam mo na at kaya hindi ka nagpapakita nitong mga nakaraang linggo, dagdag niya. Ang lola ko ay may isang anak lang, si mama, na matagal nang pumanaw. Si lola rin ay wala na, kaya ako na ang dapat na may-ari ng apartment. Sino yung taong nagsasabing kanila iyon? Tanong kong galit. Umiling si Selena. Hindi ko alam ang buong pangalan, pero ang sabi nila, Avan at Kathy. Napasinghap ako sa pagkabigla. Ano, halos pasigaw kong sabi. Kilalang kilala mo sila? Tanong ni Selena. Tumango ako. Si Papa at ang asawa niyang bago. Nanlaki rin ang mata ni Selena. Siya bang lalaking nangaliwa kay Chloe at itinaboy ka palabas ng bahay ninyo? Tanong niya na puno ng pagkasuklam. Tumango ako. Diyos ko, ang kapal naman ng mukha niya. Una, pinabayaan ka na nga, pinalayas ka pa, tapos ngayon gusto pa niyang agawin ang isa pang bahay ninyo. Napakawalang hiya naman niya, sabi ni Selena, halatang galit. Pero huwag kang mag-alala, anak. Nandito kami para sa'yo. Kapag nagpakita siya ulit, hindi namin siya palalampasin. Mumiti ako ng bahagya, bagamat ramdam kong nanginginig ang boses ko sa kaba at sama ng loob. Gusto mo bang samahan kita sa taas? Alok niya. Hindi na, ayos lang ako. Kaya ko naman. Pero salamat sa alok mo, sagot ko ng marahan. Sigurado ka? Tanong niyang muli. Tumango ako. Hinaplos niya ng banayad ang aking buhok bago siya tuluyang umalis. Napabuntong hininga ako at pumasok sa elevator kasama sina Martin at ang isa pang bodyguard na mula pa kanina ay tahimik na nakasunod. Sigurado akong narinig nila ang buong usapan namin at alam kong isasabi ni Martin ang lahat kay Dante. Napapikit ako at huminga ng malalim. Napakagandang araw nga naman. Sa susunod na kabanata, haharapin ni Crystal ang kanyang ama at ang bagong asawa nito upang ipaglaban ang karapatan sa apartment ng kanyang lola. Ngunit sa gitna ng tensyon, may bagong lihim na mabubunyag na maaaring magbago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang pamilya. Kaya abangan natin,